Oops, sorry. Mabilis na hinging paumanhin ni Leo nang masanggi niya ang upuan ng customer sa coffee shop. Patungo siya sa counter upang kunin ang kanyang order. Antok na siya dahil ilang araw din niyang pinaglamayan ng pag-iimbestiga sa isang kumpanya na nagkaroon ng cyber attack. Katatapos niya lang gawin ang report niyon kaya dumaan agad siya sa paborito niyang coffee shop. Mister, sa susunod, titingnan mo dinaraanan mo. Ang lawak-lawak ng daan na gawa mo pang banggain ng upuan ko. Mataray na sagot ng babae. Napabaling siya rito. Sandali siyang natigilan pagkaway kumurap-kurap. Man, this chick is damn sexy and hot. Sigaw niya sa isip. She had natural pouty lips and oval-shaped eyes. Matangos ang ilong nito, mahaba ang tuwid na buhok at malalantik ang pilik mata. May kakapalan ng eyebrows nito na bumagi naman sa oval shape din itong muka. Morena ang babae, hindi katangkaran. Mga nasa 5'3" ito at may perpektong kurba. Ano? Tititigan mo na lang ba ako, mister? O baka naman gusto mong umalis na sa harapan ko? Sinisira mo kasi ang araw ko eh. Mataray pa nitong wika. Wow, pasalamat ka talaga, puyat ako ngayon. Dahil kung hindi, makakatikim ka ng hindi mo pa natitikman, Miss Taray. Pero sinisiguro ko sa'yo, mas matamis pa yun sa kinakain mong cake. Ninisihan pa niya ito bago tinalikuran. Abat, napakayabang ah. Madapa ka sana. Narinig pa niyang wika nito na ikinatawa niya. Tuloy-tuloy na siya sa counter at kinuha ang kanyang order. Saka ngingisi-ngisi pa rin lumabas. Dederecho na sana si Leo sa big bite niya nang marinig ang malakas na putok ng baril mula sa kung saan. Napalingon siya nang may humarurot na motor sa bandang likuran niya. Angkas ang dalawang taong naka-helmet ng itim. Nakita niya kung paano muling itinutok ng angkas niyon sa loob ng coffee shop ang hawak nitong baril. What the hell? Pabasta niyang binitiwan ng kape at walang katakot-takot na tinakbo ang kinaroroonan ng motorsiklo. Hoy mga tukmol! Kuha niya sa atensyon ng mga ito bago pa maiputok ang baril. Kagyat na napalingon sa kanyang rider. Punyemas! Itakbo mo at baka makita mga mukha natin. Dinig niyang sabi ng isa na sinunod naman ng driver. Humarurot ang motor pero hindi nagpatalo si Leo. Sa bilis niya, para siyang cheetah na tumatakbo. Morons! Stop now or I will kill you! Malakas niyang sigaw. Walang ya! Nasunda tayo! Bilisan mo! Utos pa rin ng rider sa kasama nito. Heto na nga! Ano bang klaseng nilalang yan? Tao ba yan? Sabi naman ng driver. Ngumisi si Leo. Oo, tao ako mga loko. Hindi lang halata dahil gwapo ako. Subalit hindi na nakasagot ang rider dahil hinaklit na niya ito. Tumilapon ito sa kalsada bago niya sinipa ang motor. Tumalsik ang driver niyon kasabay ng pagbalandra sa simentadong kalsada ng motor ng mga ito. Ang yayabang niyo ah. Ang lakas ng loob niyong mamaril. Akala niyo siguro walang lalaban sa inyo no? Hihinga-hinga ang wika ni Leo bago pinunasan ang noong ginitian ng pawis. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at dinayal ang numero ni Primrose, ang nag-iisang babaeng kaibigan niya at dating katrabaho. Kidlat, call the police here in Malate. May mga nahuli ako. What? Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag kang basta-basta nalang kikilos? Baka mamaya yan, madawit pa ang kumpanya natin. Alam mo namang babago pa lang tayo at may pinangangalaga ang reputasyon sa mga elite. Ang tinutukoy ni Primrose ay ang kumpanyang itinayo nito, isang security and detective agency. Ito ang CEO niyon habang siya naman ang COO at head ng Intel at Research Department. Wala naman sana siyang balak na pumasok sa ganoong larangan dahil marami na siyang pera. Marami siyang investment, mapa-real estate man, stock market, at kabibili lang din niya ng isang farm sa norte na humigit kumulang 20 hektarya. Pero namimiss niya ang dating trabaho at ang bakbakan sa field. Isa siyang miyembro ng US Navy SEAL noon, ang pinakamatinik na grupo ng mga sundalo sa Amerika na may kakayahang magpatumba ng higit sa 30 katao bawat miyembro. Malakas sila, maliliksi, mabibilis at magaling na mandirigma. Ano na, hindi ka na sumagot dyan? Untag ni Primrose sa kanya. Napairap si Leo sa kawalan. Ano bang gusto mong gawin ko, Rosas? Mapatay nila kung sino mang gusto nilang biktimahin? Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Alright, good Samaritan ka naman pala. Akala ko basta mo nalang pinatulan. God, kidlat. Alam mong hindi ako ganyang klase ng tao. Sa 2 taon ko dito sa Pilipinas, marunong na ako makisama. Kita mo nga, tuwid na ang dila ko. Oo na. Basta ingat ka, okay? Yes, ma'am.
Sumaludo pa si Leo na parang nakakita ang kaibigan. Pagtingin niya sa mga salarin, hindi na magkaintindihan ang mga ito sa pagdaing. Ganyan na napapala ng mga masasamang tao. Tingnan lang natin ang tapang nyo kapag nasa kulungan na kayong dalawa. Wika niya. Sino ka ba ha? Tauhan ka ba ni Morales? Galit na tanong ng rider. Hawak-hawak nito ang nabali yatang braso nito. Oo nga. Saka, bakit ang bilis mo tumakbo? Segunda ng kasama nito. Well, simple lang naman. Ako si The Flash. At tumawa pa siya ng nakakaloko habang ipinigyayabang ang malaking braso. Sira ulo ka naman pala eh. Tumayo ang rider at akmang susuntukin siya, pero mabilis niya itong napatid. Subsob ang mukha nito sa semento. Oops, marami bang pala ka ha? Penge namang isa. You know I love exotic food. Gago, napakayabang mo. Malaking tao ka lang pero kayang-kaya kita. Ang driver naman ang umatake sa kanya, pero nailagan niya ang suntok nito at binigyan ito ng isang malakas na hampas sa likod. Lintik! Daing nito bago binalingan ng kasama. Hindi tayo pwedeng mahuli. Bakit? Sino bang puntirero nyo sa loob? Sino bang nag-utos nito sa inyo? Tanong niya, biglang na-curious sa totoong pakay ng dalawa. Wala ka nang pakialam dun. Masyado kang mayabang na bakulaw ka. Kagantihan ka namin. Bulyo ng rider sa kanya. Paano kung sabihin ko sa inyong pakakawalan ko kayo? Basta sabihin nyo lang sa akin kung sino ang gustong ipatrabaho sa inyo ng kung sino ang amo nyo. At bakit naman kami maniniwala sa iyo ha? Sabi ng driver ng motor. Dahil kung hindi sa akin, hindi kayo mahuhuli. And any minute now, darating na mga pulis. Nagkatinginan ang mga to, at kahit hindi niya nakikita ang mga mukha ng dalawa, alam niyang nag-iisip na ang mga ito. Si Ruby Morales, anang rider. Ruby Morales? Who is she? Kunot noong tanong ni Leo sa mga ito. Alam niyang labas na siya sa kung anumang gusot ng taong binanggit nito, pero hindi pa rin talaga mawala-wala ang kuryosidad sa kanya. Hindi mo kilala si Ruby Morales? San ka bang planeta nang galing? Sa itsura ko bang to, nakita mo bang nakikilala ko ang sinasabi nyo? Kaya nga nagtatanong, di ba? Sasagot pa sana ang driver nang marinig nila ang malakas na sirena ng police car. Sabay-sabay silang napalingon doong tatlo. Lintik, mga parak! Ano, pakawalan mo na kami. Hindi ba nakuha mo na ang gusto mo? Sigaw ng driver sa kanya. Nakangisi siyang lumingon sa dalawa. At sino namang uto-utong magpapaloko sa mga halangang kaluluwang kagaya nyo? Ano? Gago, inuto mo lang kami. Muling tumayo ang rider at aatakihin sana siyang muli, pero iglap siyang nakailag at tinuhod to. Na, aray ko po. Hindi ito magkaintindihan habang hindi naman mapigil ni Leo ang matawa. Buti nga sa'yo, hindi ka marunong magtanda. Gago ka, babawgin mo ba ako? Bakulaw. Sigaw ng rider. Well, maigi na yun para hindi na kumalit pang lahi mo. Abat! Taas ang kamay! Nabitin sa ere ang kamay ng rider na aatake na naman sana kay Leo. Naroon na ang 4 na pulis sa tabi nila. Kabababa lang ng sasakyan ng mga ito. Hala, pusasa na mga yan! Utos ng sa tingin ni Leo ay pinakapinuno ng mga pulis. Madali namang sumunod ng 3 rito habang sinasabi ang Miranda rights. Sir, lumapit si Leo sa pinuno ng mga pulis. Sir, salamat sa pagpigil sa dalawang to. Kung maaari sana, sumama kayo sa amin sa presinto para makuhanan na rin ang statement. Sure. Walang pag-aatubiling sumama si Leo sa mga ito. At pagkatapos niyang makipagkooperasyon sa mga pulis, umuwi na siya sa kanyang bahay dahil antok na talaga siya. My coffee. That's too expensive. Kapag nakita ko ulit ang dalawang yun, sisingilin ko talaga sila. Anya nang maalala ang biniling kape habang nakahiga na sa kanyang kama. Well, may isa pa akong hindi makalimutan. At kapag nakita ko ulit ang mataray na babaeng yun, hahalikan ko talaga siya ora mismo. Dagdag pa nito bago ipinikit ang mga mata. Pagising niya kinabukasan, mensahe mula kay Primrose ang bumungad sa kanya. Pinagre-report siya nito sa opisina, kaya naman maaga rin siyang pumasok. Yo, what's up? Bati niya sa kaibigan nang madatnan ito sa opisina nito. Inirapan siya ng babae. Umayos ka nga, Leo. Nasaan na report ng cyber attack sa The Herald? Ang tinutukoy nito ay ang iniimbestigahan niya. Hindi pa ba ibinibigay ng sekretarya ko sa'yo? Sabi niya at dire-diretsyong naupo sa sofa kung saan ito tumatanggap ng bisita.
Ipinatong agad niya ang 2 paa sa center table na yon. Leo, drop that foot of yours. Sita ni Primrose at dali-daling tumayo. What? Para ipinatong lang eh. Kahit na, alam mo namang ayaw ko narurumihan ng opisina ko. Wala ka sa bundok para umupo ng ganyan. So, ibig bang sabihin marumi ako? Mukha ba akong taong grasa? Umirap to. Hindi ka ba nananalamin? At ano naman titignan ko sa salamin? Alam ko namang gwapo na ako since birth. Ang yabang mo talaga kahit na kailan, Shade. At ikaw naman, para nag-asawa ka lang at nagkaanak, naging mas masungit ka na. Dati naman ganito ka rin umupo. Gusto ko na lang talagang tawagan si Miguel at ipahata ka pa uwi. Mas tahimik kasi ang mundo kapag wala ka. Ganun. Akmang susuntukin na siya ng babae nang biglang bumukas ang pinto ng opisina nito at iluwa si Jen, ang sekretarya ni Rose. Ma'am, may kliyente ho kayo sa labas. Imporma nito. Kliyente? Wala naman ako naaalala. It's me, Miss Araneta. Or should I call you Mrs. Samonte? Bigla na lang pumasok doon ng may edad na lalaki kasunod ang 2 lalaking nakaitim na suit. Halatang bodyguard nito. Senator Teodoro Morales? Sabi ni Primrose. Morales? Ulit ni Leo sa isip habang titig na titig sa matanda. May kahawig ito. Hindi lang niya mapinpoint kung sino. Yes, sorry for barging in, but this is urgent. Wika ni Mr. Morales. Oh, it's okay, Senator. Sit down, please. Anyaya ni Primrose dito bago lumingon kay Leo at sinenyasan siyang lumabas. Mataktika naman siyang tumayo. Wait, are you the man from yesterday? You are Mr. Walker, right? Tanong ng matanda sa kanya bago naupo. Nagkatinginan sila ni Primrose saka siya tumango. Yes po. Do I know you, sir? No. Hindi mo ako kilala, pero ikaw kilala ko. You saved my daughter's life yesterday. The police told me your name. Doon nalinawan si Leo. Kayo palang sinasabi ng 2 tukmol kahapon ng Morales. At sino naman pong anak ng tinutukoy ninyo? Long story, pero ikaw talagang sadya ko rito. Sagot nito kaya muli silang nagkatinginan ng kanyang kaibigan. Ako ho? Bakit? I want you to be my daughter's bodyguard, Mr. Walker. What? Sandali lang, Senator. Singit ni Primrose. Hindi ho tumatanggap ng field case itong kaibigan ko. Please, Mrs. Samonte. Matagal na tayo magkakilala. I used your company service when I was in the Senate. Kaya sana payagan mo na ang request kong to. This man is the same person who saved my daughter from the assassination attempt yesterday. Kaya siya mismo ang gusto ko maging bodyguard ni Ruby. Gusto ko ring malaman mo na hindi rin ako magtatagal sa bansa. Actually, paalis na dapat ako patungong Riyadh kanina. Naantala nga lang dahil sa nangyari kahapon. At hindi ako matatahimik hanggat hindi ko napapakiusapan tong kaibigan mo. At hanggat hindi ko nasisiguro ang kaligtasan ng anak ko. Tumingin sa kanya ang may edad na lalaki. Napalingon din sa kanya si Primrose. Leo, napahagod na lang siya sa kanyang batok. Ano pa nga bang magagawa ko? Pero kung hindi niyo humamasamain, Mr. Morales. Tumingin siya sa may edad na lalaki. Ano ho ba ang trabaho ninyo? I heard you used the word was. Ibig sabihin dati kayong senador. Yes, iho. I am a former senator of this country. Sa ngayon, ako na ang ambassador ng Embahada ng Pilipinas sa Riyadh. Kung ganoon ho, may kinalaman ng nangyari kahapon sa uri ng trabaho ninyo. Ganun ho ba? Hindi ko masabing oo pero malaki ang posibilidad. Ngayon lang ho ba ito nangyari, sir? No, ilang beses na rin. At alam ko dahil sa politika kaya namatay ang asawa ko. Ayaw rin ang anak ko ng bodyguard. But this time, hindi na niya ako mapipigilan. Kung wala ka kahapon, baka natuluyan na siya ng mga rider na yon. Napabuntong hininga si Leo. Nagpa-imbestiga na ho ba kayo? Do you have any lead? I did ask for investigation, pero lagi lang dead end. Napatingin si Primrose sa kanya. Tumango naman siya rito. Gusto niyo ho bang imbestigahan na rin to ng kumpanya ko? Tanong naman ni Rose sa Ginoo. Yun nga sana ang isa ko pang ipakikiusap sa'yo. Can you help me? Gusto ko na rin kasing matigil ito dahil alam kong palagi lang malalagay sa alanganin ng buhay namin ng anak ko. Hindi na baling ako lang, wag lang si Ruby. Carpio. Baling ito sa isang lalaking kasama nito na may hawak na brown envelope. Halatang ito ang head ng security nito. O di kaya naman ay kanang kamay
dahil na rin sa tikas ng tindig nito. Lumapit ito kay Ambassador Morales. Ibigay mo ang lahat ng hawak mo sa kanila. Yes, Ambassador. Bumaling ito kay Primrose at iniabot ang folder. Binuksan naman yan ng babae at binuklat. Nakatingin din si Leo kaya hindi niya napigilang magnitkit nang makita ang larawang naroon. Is this your daughter, sir? Tanong niya sa may edad na lalaki bago madaling kinuha ang larawan. Yes, she's in the hospital right now. Tinamaan siya ng bala sa balikat kahapon. Mariing napakuyom ang kamao niya. Don't worry, sir. We're going to handle this case. Also, I'll be her bodyguard from now on. Oh, thank you, Iho. Tumayo ang may edad na lalaki at walang sabi-sabing kinamayan siya. Mas mapapanatag na ako ngayon dahil nasa paligid ka na. Huminga ng malalim si Leo. Hindi ko alam kung bakit ganyan na lang kalaki ang tiwala niyo sa akin. But worry not, sir. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para maging ligtas ang anak ninyo. Salamat. Salamat talaga. Pagkatapos ng usapan nilang yon ay pumirma agad sila ng kontrata. Natatawa pa siya dahil sa pagiging sigurista ng may edad na lalaki. He made sure that he can't say no to him because the contract was irrevocable. Para bang alam na nito ang mangyayari kapag nakaharap niya ang anak nitong mataray. Nang makapirma, sumama na siya sa may edad na lalaki papuntang ospital. Ibinilin lang niya kay Primrose kung ano ang mga dapat nitong gawin para mairelay yon sa departamentong hawak niya, na siyang mag-iimbestiga sa kasong yon ni Ambassador Morales. Bago pa sila makarating sa ospital, naikwento na ni Ambassador Morales ang mga gusto at ayaw ng anak nito. Nalaman niyang isa ito sa mga namumuno ng isang non-government organization, ang Kalinga Edukalikasan, na tumatalakay raw sa pagbibigay ng karunungan at pag-aalaga sa kalikasan ng mga taong nasa laylayan at kabataan. Sinabi rin ito kung sino-sino ang mga taong makakasama niya sa araw-araw sa bahay ng mga ito. Isa-isa ring pinakikita ng Ginoo ang mga larawan ng mga ito, nang sa ganoon ay mas madali raw niyang makilala ang mga muka. Pero para masigurado, hiningi niya ang impormasyon ng lahat ng nakapaligid sa anak nito, pati sa matanda na rin mismo. Parte na rin yon ng pag-iingat niya dahil may mga pagkakataong nasa loob mismo ang kalaban. I am entrusting you the safety of my daughter, Mr. Walker. Please, I beg you to protect her at all cost. Siya na lang kasi ang meron ako. Pakiusap ni Ambassador Morales pagdating nila sa tapat ng silid ng anak nito. I will, sir. Ako na hong bahala sa kanya. Basta ako magpapatigas siya. Wag na wag mo siyang pagbibigyan. Noted, sir. Talagang hindi ko siya pagbibigyan. Dagdag pa niya sa isip sabay ngisi. Let's get inside, Iho. Akala ni Leo ay natutulog ang babae, subalit naabutan nila itong bihis na at nakahanda na rin ang mga gamit. And what do you think you're doing, young lady? Tanong ni Ambassador Morales kay Ruby. Tutok na tutok ang mga mata niya rito, lalo na sa makikinis nitong legs. She was wearing a pleated skirt right above the knee and a white cardigan. Nakakast ang kanang braso nito pero kahit ganoon, maganda pa rin ang babae. Para itong teenager sa itsura dahil na rin sa maliit na hairpin na nakalagay sa buhok nito. Dad! Tumayo ang babae at yumakap sa ama na para bang hindi siya nakikita. I said, anong ginagawa mo? Hindi ka pa magaling. Why are you already packed? Dad, alam mo namang hate na hate ko ang hospitals, hindi po ba? Sa bahay na lang ako magpapagaling. Isa pa, may mga meetings kami sa org. Pero wala pang clearance mula sa doktor mo. Saka makapaghihintay ang organisasyon mong yan. Dad naman, alam mong hindi dapat pinaghihintay ang pagtuturo ng karunungan at pagmamahal sa kalikasan. And don't worry about my clearance. I already got one. Excited na kinuha ng babae ang tinutukoy nito at iniabot sa ama. Pero, Daddy, okay na po ako, okay? Saka ayoko maantala pa ang pag-alis niyo dahil sa akin. I know you love your work so much. Kailangan kayo ng mga kababayan natin sa Saudi. Ruby, Iha, mas importante ka naman sa akin. But Dad, don't worry, Ambassador. Ako nang bahala sa anak ninyo. She'll be in good hands. Sa wakas ay singit ni Leo sa mag-ama. Sabay na napabaling ang mga ito sa kanya. Hindi nakaligtas sa kanya ang panlalaki ng mga mata ni Ruby. Tiyak na kilala siya nito. And who are you? Nakataas ang isang kilay na tanong nito. Lihim siyang napangisi. I'm Leo Walker, Miss Morales. And starting today, I'll be your bodyguard. Bodyguard?
Tumingin daw sa ama. Dad, hindi ba sinabi ko na sa inyo that I don't need one? No, Ruby. This is not an arguable matter. Because whether you like it or not, you'll have Mr. Walker with you 24/7. At kung gusto mo talaga ako mapanatag habang nasa Riyadh, susundin mo na lang ako. Or else, patitigilin kita sa mga ginagawa mo sa organisasyon at isasama sa Saudi. May pinalidad na wika ng matandang lalaki. Hindi naman nakasagot si Ruby. Tiningnan siya nitong muli at hindi nakaligtas sa kanya ang pag-irap nito. Oh, such a wildcat ha. Pasalamat ka, narito ang ama mo. Dahil kung wala, kanina pa kita nahalikan. Okay, Dad, kung yun ang gusto ninyo. Pagsuko nito. Good. Kung nagkakaintindihan naman na pala tayo, then let's go home. Ihahatid na muna kita bago ako tumuloy sa airport. Tumungo na lang si Ruby. Kinuha naman ni Leo ang mga gamit ng babae na nasa ibabaw ng hospital bed. Pagkatapos, magkakasunod silang lumabas ng ospital na yon at nagtuloy sa bahay ng mga Morales. 3 araw na ang lumipas pero hindi lumalabas ng kanilang bahay si Ruby dahil hindi pa rin magaling ang sugat niya sa balikat. Kanina pa siya paikot-ikot at hindi mapakali. Ang meetings na dapat sana idadaluhan niya ay ginawa na lamang online. Hindi na rin niya ipinilit na pumunta sa opisina nila dahil alam niyang magpapagalitan lamang siya ng kanyang ama. Kaya naman madalas ay naroon lang siya sa kanyang kwarto sa kadahilan ng ayaw din niyang nakikita ang kanyang bodyguard. Sa dinami-rami kasi ng taong kukunin ng kanyang ama ang lalaking yun pa. Una pa lang nag-cruise ang mga landas nila, hindi na niya gusto ang presensya nito. Dama niya ang pagiging overconfident ng lalaki at sa bagay na yun siya naiinis. Ang yabang kasi ng dating sa kanya na pinakaayaw niya sa lahat. Sabihan ba naman akong mistaray? Nako, nanggigigil talaga ako. Sarap sa bunutan ng buhok niyang animoy pugad ng ibon. Mariin niyang ikinuyom ang kamao nang biglang mapabaling sa pinto. Ruby, anang tinig ng kanyang yaya Rosa. Po? Binuksan nito ang pinto. Handa ng almusal, tara na sa baba. Ngumiti siya rito. Sige po. Lumapit siya sa kanyang yaya at masiglang ipinulupot ang isang braso sa braso nito. Ano po bang inihanda ninyo, ya? Tanong niya rito habang naglalakad na sila pababa. Siyempre, kung anong paborito mo. Ibig sabihin may daing na pusit, pritong talong at sinangag? Oo naman, at may mainit ding tsokolate. Thank you po talaga, yaya. You're my savior from this super boredom life of mine. Ay sus, wag mo nga akong mabolang bata ka. Nagbilin si Sir Teodoro na wag kang paaalisin hanggat hindi pa magaling ang sugat mo. Kaya magtiis ka muna sa mga pagmumukha namin. Napalabi si Ruby. Yaya naman. Sanay na sila sa ganoong biruan dahil ito na halos ang nagpalaki sa kanya. Matapos mamatay ang kanyang ina sa isang aksidente noong 10 taong gulang pa lamang siya. Kaya nga parang ina na rin ang turing niya rito. Wala itong asawa at anak. Siguro dahil natali na rin ito sa trabaho at sa pag-aalaga sa kanya. Kaya laking pasasalamat niya kasi naroon pa rin ito sa tabi niya. Hindi rin siya gaanong nalulungkot kapag umaalis ang kanyang ama. Yaya, nakita niyo ba ang bodyguard ko? Bakit parang wala yata siya? Akala ko ba ibinilin din ako sa kanya ni Daddy? Tanong niya nang makababa sila sa sala. Hindi niya ipinapahalatang kanina pa nangahaba ang leeg niya sa paglingalinga. Si Leo ba? Ayan na pala. Napahinto si Ruby nang makita kung sino ang lalaking pasalubong sa kanila. Napakurap-kurap siya, sandaling na estatwa. Paano kasi bigla itong nag-transform? Nawala na ang bird nest sa ulo nito ngayong bagong gupit na ito. Bagong ahit din ng lalaki kaya ang linis-linis tingnan at mukha ring ang bango-bango. He was wearing a simple blue polo shirt and a black jeans. Kaya naman lumabas ang mas maskulado nitong anyo. Matangkad ng lalaki, medyo mapusyaw. Matangos din ang ilong nito at mapupula ang maninipis na mga labing hindi yata nawawalan ng mapaglarong ngiti. At sa itsura nito sa mga sandaling yon, alam niyang kahit sino ay matutulala rito. Para kasi itong lumabas sa cover photo ng isang magazine na ang layon ay akitin siya ng asul na asul nitong mga mata. What? Anong akitin ang pinagsasasabi mo, Ruby? Tumigil ka nga. Hindi ba inis ka sa kanya? Miss Morales, pwede mo namang isara ang bibig mo. Ikaw rin, papasukan niya ng langaw. Muli siyang napakurap-kurap. Hindi niya namalayang nasa harapan na pala niya ang lalaking ngingising-ngisi. Dagli niyang isinara ang bibig nang maintindihan ng sinabi nito.
ngunit hindi naman sinasadyang nakagat niya ang kanyang dila. Ow, shit! Daing niya na ikanalingon ng kanyang yaya sa kanya. Bakit, iha? Nag-aalalang tanong nito. Wala ya. Medyo kamirot lang ang sugat ko. Sagot ni Rubina sa lalaki pa rin nakatingin. Mas lalong lumapad ang pagkakangisi nito. Halatang alam kung anong nangyayari sa kanya. Ha? Bakit? Hindi kaya na infection yan? Gusto mo bang pumunta tayo ng ospital? Nako, wag na po yaya. Sadya po talaga itong nasakit paminsan-minsan. Yun din po ang sabi ng doktor. Sigurado ka ba? Oo. Kung ganoon, kumain ka na para makainom ka na ng gamot at makaligo na rin. Pagkatapos, lilinisan natin yan. Sabi nito bago binalingan ng kanyang bodyguard. Leo, hindi ka pa kumakain, hindi ba? Hindi pa nga ho. Paano niyo ho nalaman? Sagot nitong kay Ruby pa rin nakatingin. Napataas na lang ang kilay niya. Siyempre, alam ko madalas na nalilipasan ng gutom ang mga kagaya mo. Palagi ko pang napapansin na nakabantay ka lang sa labas ng silid nitong si Ruby. Hindi magandang malipasan ng gutom, aba. Baka mamaya niyan magkasakit ka pa. Kaya sabayan mo na lang itong si Ruby ngayon. Tutal, nakakain na rin naman ako. May halong paninermo na wika ng kanyang yaya Rosa. Nasa labas ka lang lagi ng silid ko? Tanong niya sa lalaki. Hindi inintindi ang huling sinabi ng kanyang yaya. Ay, oo iha. Alam mo na kung anong ibinili ng iyong ama yung dapat ang masusunod. At mukhang nabili na niya ng mabuti itong si Leo. Ang yaya niya ang sumagot. Bakit mo naman hinahayaang magutom ang sarili mo? Baka mamaya niyan kapag nagkasakit ka ako pa ang sisihin mo. Hindi ko naman dala ang kaldero. Mataray niyang wika bago ito nilampasan. Nako, pagpasensyahan mo na yang si Ruby Leo. Ganyan talaga yan minsan pero mabait naman siyang bata. Narinig niyang wika ng kanyang yaya Rosa kay Leo habang nakasunod sa kanya ang dalawa. Don't worry po, hindi naman ako madaling mapasuko. Hindi po uubra sa akin kahit patingri pa siya. I could tame her even if she's the fiercest animal in the kingdom. Abat, ang antipatikong to. Ihambing ba naman ako sa hayop? Inis na tumigil siya sa harap ng lamesa. Akmang hihilahin na niya ang upuan pero maagap naman ang lalaki sa likuran niya. Tiningnan ito ni Ruby ng masama na ginantihan naman ito ng matamis na ngiti. Baka lang kasi mas lalong sumakit ang sugat mo kaya pinaghilo na kita ng upuan. Sabi nitong tila ng aasar. Hindi naman siya sumagot. Padarag lang siyang naupo. Ako na. Awat ng lalaki. Ito mismo ang naglagay ng pagkain sa plato niya bago naupo sa tabi niya. Bueno, maiwan ko na kayong dalawa rito at may gagawin pa ako sa itaas. Lilinisin ko ang silid mo, iha. Sige ho. Ayaw man ni Ruby na maiwang kasama si Leo, pero alam niyang magtataka ang kanyang yaya kapag pinigilan niya ito. Ganoon na kasi ang morning routine nila para pag-akyat niya, malinis na ang silid niya. Tahimik siyang nag-umpisang kumain, ngunit dahil sa lakas ng presensya ng kanyang katabi, na kahit may pagitan naman sila, ay dama pa rin niya ang init na nagmumula sa katawan nito. Hindi siya mapakali. From time to time, she secretly takes a pic of him. Alam mo, hindi naman masama ang magsalita o magtanong kung may nais kang malaman tungkol sa akin. I'm very much willing to answer you. Sabi nito na ikinagulat niya. Hindi naman kasi ito nakatingin sa kanya, pero para bang may mata ang buong katawan nito at nakikita ang bawat kilos niya. Hindi ako interesado sa iyo, okay? Talaga ba? Bumaling to sa kanya. Muntik pa siyang mabulunan nang magtama ang mga mata nila. There was this kind of feeling that really bothered her. Ngunit hindi naman maipaliwanag ni Ruby kung ano. Basta sa tuwing magtatama ang mga mata nila, kumakabog ang dibdib niya. Ano, ganun na ba talaga ako kagwapo para lagi kang matulala sa harapan ko, Miss Morales? Mapanuksong wika nito. Gwapo mong mukha mo. San banda? Totoo naman. Since birth ay gwapo na ako. Ang hangin. Kumapit ka, baka madala ka ng sarili mong delubyo. Haha, patawa. Pinaningkitan ito ni Ruby ng mga mata. Kung wala ka rin lang matinong sasabihin, itiko mo na lang ang bibig mo, pwede? Paano kung ayaw ko? Isa pa, ikaw naman tong panayang sulyap sa akin. Natural magtatanong ako. At paano mo naman nasabing sinusulipan kita, Aber? Ramdam ko, at ni minsan, hindi pa nagkamali ang pakiramdam ko. Pues, para sabihin ko sa'yo, nagkamali ka ngayon dahil hindi totoo ang pakiramdam mong yan. Hindi kita sinusulipan, okay? Kumakain ako, di ba?
Tanggi pa rin niya bago muling hinarap ang pagkain. Okay, sinabi mo eh. Pero kung gusto mo talaga ako makilala, ako na lang magkukwento sa'yo ng talambuhay ko. Noong unang panahon may isang gwapong sundalo na nagmula pa sa Amerika ang naging turista sa bansang Pilipinas. Dito niya nakilala ang isang simpleng Pilipina na may-ari ng karinderya, kung saan minsang nagawi ang gwapong sundalo. Hindi maiwasang mabighani ng gwapong sundalo sa magandang Pilipina. Nanligaw ang gwapong sundalo sa magandang dalaga, bilang paggalang na rin sa tradisyon at kultura ng bansa. Hanggang sa sagutin siya ng magandang Pilipina at magpakasal sila. Pagkatapos niyon, binuo nila ang pinakagwapong nilalang sa balat ng lupa. At yun ay walang iba kung hindi ako. Haha, funny. Napakahangin talaga. Sus, kung alam ko lang, kanina mo pa ako pinagnanasaan. What? Muling napalingon si Ruby sa lalaki. Ngumisi ito. Tell me, gusto mo bang halikan kita? Don't hesitate to ask dahil kayang-kaya ko namang gawin yun. In fact, matagal ko na rin naiisip na halikan ka. Mula pa nung magkita tayo sa coffee shop. Marunong lang ako magpigil. Abat, bastos. Umangat ang kamay niya pero parang walang kahirap-hirap na nasa layo ng lalaki. You can't slap me like that. I won't allow you. At kapag sinubukan mo, ibang kaparusahan ang matitikman mo, Miss Morales. What? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Saka alam ba ni Daddy na ganyan ang ugali mo? Ayun na nga ang problema eh. Hindi naman ako kilala ng lubusan ng tatay mo pero pinagkatiwala ka niya sa akin. Kung ganon, you're fired. At malakas na hinaklik ni Ruby ang kanyang braso na kanina pa nito hawak. Fired? You can't do that to me. Hindi naman ikaw ang nag-hire sa akin. It's your father. I can fire you whenever I want. My father's decision is also mine. Talaga ba? Bakit hindi na lang natin tawagan ng tatay mo? Hamon ito sa kanya. At bakit ko naman gagawin yun? Because as far as I know, the contract we signed is irrevocable. Meaning whether you like it or not, I will be your bodyguard until your father says so. What? Napatayo si Ruby. You heard me right. Kaya ang mas mabuti pa, maging magkaibigan na lang tayo para hindi tayo parehong mahirapan. Kaibigan? Nagpapatawa ka ba? Tumaas ang sulok ng labi nito. Bakit? Ano namang masama sa offer ko? Mas magiging magaan ang buhay natin kapag magkaibigan tayo. Bakit din? May kaibigan bang gustong halikan ng isa? Natawa ng malakas ang lalaki. Halos punuin niyon ang buong kabahayan nila. Pero dahil sa tagpong yon, muling napatulala si Ruby. Ibang-iba kasi ang aura ni Leo kapag ganoong tumatawa. She could sense the mysteriousness in his personality. And yet, he has this light aura that warms her heart. Ewan, nababaliw na yata ako dahil sa antipati kong to. Ano? Dalawa lang naman ang pamimilian mo. You're gonna take it or you're gonna take it. Untag sa kanya ni Leo na tumigil na pala sa pagtawa. Napairap siya kasabay ng malakas na pagbuntong hininga. Fine, I'll take it. But don't you dare try to kiss me dahil hindi ako mangingiming pagduguin ang uso mo, Mr. Yabang. Ouch! I'm scared. At ang loko, parang takot na takot nga ang itsura. Ang galing niyang artista ha. Sigaw niya sa isip pero hindi rin maiwasang mapangiti. Medyo naaaliw kasi siya rito. So, kain na tayo ulit? Tumatawa ka na eh. Napaupo nga si Ruby. Magaan na rin ang pakiramdam niya at hindi na masyadong inis sa katabi. Pasimple niya itong sinilip pero nagulat siya nang makitang nakatingin din pala si Leo sa kanya. Sabi ko na gwapo talaga ako. Anito. Napailing na lang siya. Oo na para matigil ka na. Muli siyang sumubo ng pagkain. Nang maubos yun, tiningnan niyang muli si Leo. So tell me, sundalo ka talaga hindi ba? Ganun na nga. Sa Pilipinas ka ba lumaki? No, sa Amerika ako pinanganak. My mom taught me to speak Filipino, but I'm not really good at it. Well, not until I came here. So, ibig sabihin, dito ka na talaga natuto? Something like that. Bulol pa talaga ako nun kaya lang, hindi naman pwedeng hindi ako matuto kaya inaral ko talaga. Si Ruby naman ang tumango. Nagpatuloy sila sa pagkakwentuhan hanggang sa hindi niya na malayang naubos na pala nila ang pagkain na kahayin sa lamesa. Doon niya na-realize na masarap din naman palang kausap ang lalaki. Mahangin nga lang talaga. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang napalapit ang dalawa sa isa't isa. Hindi naman pala talaga mataray si Ruby. She has a pure heart.
Yun ang narealize ni Leo sa pagsama-sama niya rito sa organisasyong itinayo nito at ng iba pa nitong mga kaibigan. Kung tutuusin, pwede nang hindi magtrabaho si Ruby kahit tapos ito ng business management dahil sadyang mayaman ng pamilya nito bago pa man pumasok sa politika ang ama. May-ari ang mga Morales na nagtatayugang condominium sa lungsod, pati ng mga mall, supermarket, gasolinahan at isang advertising company na ipinamahala sa malapit na kamag-anak ng mga ito. Subalit dahil may malasakit si Ruby sa lipunan at ayaw maging isang tipikal na nepo baby, nagtatag ito ng organisasyong naglalayong paunlarin ang kabuhayan ng mga nasa laylayan, magbigay ng sapat na edukasyon sa kabataan at ipaalam sa publiko ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Doon pa lang, hangang-hanga na si Leo sa babae. What took you so long? Tanong niya kay Ruby pagpasok nito sa firing range. Naroon sila sa isang eksklusibong firing range na miyembro mismo si Leo. Napagkasunduan nila na kapag wala itong ginagawa, tuturuan niya ito ng self-defense. Medyo sumama ang pakiramdam ko eh. Ha? Gusto mo bang wag na nating ituloy ito? Nag-aalalang wika niya at agad itong inalalayan sa siko. No, sayang naman ang ipinunta natin dito. Are you sure? Yes. Ngumiti ito sa kanya kaya sandaling natigilan si Leo. It was like he was seeing the sun in front of him. Naguguluhan na rin siya sa kanyang sarili nitong mga nakalipas na araw. Pakiramdam niya, nasaniban siya ng masamang espiritu. Nararoon pa naman ang pagiging mapagbiro niya. But when it comes to Ruby, nagbabago ang kilos niya. Nagiging attentive siya at palaging isinasaalang-alang ang nararamdaman nito. Alright, kung kaya mo talaga, magsimula na tayo. Here, take this. Iniabot niya rito ang caliber 45. Kinuha naman yun ni Ruby. Gayahin mo lang ako. Muli niyang wika. Okay. Pumosisyon si Leo sa tabi nito para madali nitong makuha ang sinasabi niya. Stand straight, Ruby. Then widen your legs a bit and bend slightly para maging balanse ang katawan mo. Sumunod naman ito sa kanya. Ganito ba? Yes. Then hawakan mo ng maigi ang baril gamit ang dalawa mong kamay. At wag mo nang ilalagay ang daliri sa trigger hanggat hindi ka ready. Okay, got it. Okay, itutok mo sa target ang baril mo. I-relax mo sandali ang mga balikat then inhale. Habang nag-exhale, dahan-dahan mong kalabitin ang trigger. Wag mong biglain para hindi rin mabigla ang katawan mo. After the shot, keep your eyes on the target. Kuha mo ba? Yes, madali lang naman. Well, lahat naman madali sa'yo. Parang ang hindi na kita kailangang bantayan eh. Even those basic martial arts that I taught you, you learned them so quick. Baka mamaya niyan, maungusan mo pa ako. Hindi mangyayari yun. You still know how to run like a cheetah. Napangiti si Leo. Oh, that? Well, tama ka naman. Magaling talaga ako sa takbuhan. Inirapan siya nito. Heto na naman po kami. You started it, Ruby. Oo na, magsimula na tayo dahil may lakad pa ako mamaya. Yes, ma'am. Mamang mukha mo, hindi ba napag-usapan na natin na wala ng miss or ma'am? Oo nga, para binibiro ka lang. At ngumisi si Leo rito. Napailing na lang ito bago humarap sa target. Isinuot naman niya rito ang headphone bago tumayo sa likuran nito habang nakapalsak ang earplug sa kanyang tenga. Nagsimula nang magpaputok si Ruby. At hindi na naman niya maiwasan ng mapangiti. She's a fast learner. Halos lahat ng ituro niya rito, madali nitong nasusundan. Kaya kung susumahin niya ang kakayahan nito, pwede itong pumantay kay Primrose kung matitrain ito kagaya ng mga pinagdaanan nila noon sa US. However, he won't do that. It was physically, mentally, spiritually, and emotionally painful. Mahirap maging miyembro ng SEAL. Dahil ang katawan ng mga kagaya niya ay para sa mga mapapanganib na operasyon at ayaw niyang ilagay sa ganoong sitwasyon si Ruby. Kung saan-saan na napunta ang utak mo, Leo. Hindi naman nanaisin ni Ruby na magsundalo, kaya manahimik ka na lang dyan. Buska niya sa sarili. Oh my God! Halos bullseye siya lahat! Tili ni Ruby bago humarap sa kanya at sa pagkagulat niya, bigla na lang siya nitong niyakap. Thank you, Leo. Thank you for helping me. Alam ko hindi lang loob ni Dad ang mapapanatag dahil na rin sa mga itinuro mo sa akin. Ako rin. Sabi pa nito na halos hindi niya marinig dahil sa earplugs, kaya inalis niya yon. Why? Kunot noong tanong niya.
Huminga ito ng malalim bago ko mawala sa pagkakayakap sa kanya. Ang totoo, I was so scared every time unexpected things happen. Hindi ko alam kung anong nagawa ko mali para pagbantaan ng ibang tao ang buhay ko. Kaya madalas, kinakain ako ng takot, ng mga what if sa isip ko. Paano kung mapuruhan ako? Paano na ang org ko? Ang mga taong tinutulungan ko? Paano na si Dad? Alam kong hindi niya yung kakayanin. Alam kong sisisihin na naman niya ang kanyang sarili. Gaya kung paano niya sisihin noon ang sarili niya sa pagkawala ni Mommy. It will just break my heart. Kaya itong mga itinuro mo sa akin ngayon, malaking bagay talaga, Leo. Kasi bawas na ang takot sa puso ko. Mahabang wika nito. Muli niya itong kinabig payakap. Don't worry. Hanggang nasa tabi mo ako, you will be safe. Pero hindi naman panghabang buhay ay nandyan ka. Malay mo naman. Ha? Kumawala si Ruby sa kanya. At ano namang ibig mong sabihin? Basta. Kahit kasi si Leo, hindi alam kung ano ang sinasabi. He just felt the need to answer her that way. At dama niya sa puso niya na masaya siya. Hay nako, tara na nga. Kung ano-ano nang sinasabi mo eh. Tapos ka na ba? Why don't you want to fire more? Mamaya pa naman ang meeting mo. Tumingin ito sa relong nasa bisig. Okay, isang round pa. Pero teka, sabayan mo na ako. Sayang naman ang ipinunta natin dito kung hindi mahahasa ang skills mo sa pagbaril. Hindi na kailangan. Kahit nakapikit ako, alam kong bullseye ang tira ko. Tanggi ni Leo. Ay sus, ang sabihin mo ayaw mo lang na matalo kita. Talo? Ako? Hindi kailanman mangyayari yun, Ruby. Di patunayan mo. And what's the catch? Catch? Oo, kasi kapag naghahamon ka, dapat may premyo. Sandaling nag-isip si Ruby. Well, kapag ako nanalo, gusto ko magbakasyon kahit sandali lang. I want a little bit of space to fill my soul. Pwede naman siguro tayong umalis, hindi ba? Of course. Ikaw, Leo, anong premyo ang gusto mong makuha kapag ikaw ang nanalo? Sure ka? Baka pagsisihan mo ang araw na to, Ruby. Sus, sabihin mo muna kung ano. Tutuparin mo ba? Basta kaya ko. Sumeryoso si Leo bago ito pinagmastang maigi. Okay, I want you to date me. Napakurap-kurap ito. Seryoso ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? Hindi. Kaya nga, I'm serious. I want to date with you kapag ako nanalo. At wala nang bawian ng hamon dahil ikaw ang makulit. Pinagbibigyan lang kita. Sumimangot si Ruby. Ang daya mo naman? At bakit naman ako naging madaya? Sino bang naghamon? Oo na nga, pero hindi pa rin fair. Magaling ka na eh. Alright, para maging fair, 5 bala lang ang gagamitin ko. Kapag hindi ko nahit ang bullseye ng 5 beses, then talo ako. Ikaw, bibigyan kita ng 10 bala. Dapat mahit mo rin kahit 4 na beses ang bullseye. Ano, fair na ba? Sandali mo nang nag-isip si Ruby bago tumango. Game. Napangisi sa kanyang isip si Leo. I won't bear the codename shade if I'm not a good sniper. Yan ang pagkakamali mo, Ruby. At binalingan niya ang dalaga na nakaposisyon na ulit sa kanyang tabi habang naghihintay sa go signal niya. Leo nodded at her. Sabay silang nagpaputok ng baril, sunod-sunod. Hinintay niya lang na maiputok ng dalaga ang 10 bala nito bago nila sabay na tiningnan ng target. What? Bulalas nito sa nanlalaking mga mata habang palipat-lipat ang tingin sa mga target nila. Ikaw ang naghamon, Ruby. And I warned you, hindi ako nagkulang. Ngingising-ngising sagot niya. Pero ang imposible naman, out of 10, 3 lang ang bullseye ko, samantalang ikaw lahat. What's impossible with that? Didn't you know that I'm a soldier? Kaya nga sabi ko kanina, ikaw na lang ang mag-practice kasi hindi ko naman na talaga kailangan. Still, 10 na ang bala ko. And that means magde-date tayo. Napatingin sa kanyang mukha si Ruby. Kinindatan naman ito ni Leo. Ewan. At mabilis siya nitong tinalikuran. Tatawa-tawa naman siyang sumunod sa dalaga. Hanggang sa makasakay sila sa kotse nito. Si Leo na rin ang nagdadrive para rito dahil mas gusto ni Ruby na isa lamang ang kasama sa kotse. Ayaw talaga rito ng bodyguard. Napilitan nga lang sundin ng ama nito. Pabor naman yun kay Leo kasi sila lang dalawa palagi ang magkasama. Pagkatapos niyang pagbuksan ng passenger seat ang dalaga, sumakay na siya sa tabi nito. Habang nasa daan ay wala itong kibo.
Iniisip mo pa rin ba na unfair ang ginawa natin, Ruby? Basag niya sa katahimikan nito. No. Bakit ang tahimik mo? Saka, hindi mo ba alam na nakaka-stiff neck ang pagtitig sa labas ng bintana? Naniningkit ang mga matang binalingan siya nito. Sabihin mo nga sa akin, ganun ba talaga kagaling bumaril ang isang sundalo? What? Pinagdududahan mo ba ang kakayahan ko? Kasi nga, hindi ko pa rin mapaniwalaan. Ang hirap kasi sa'yo, wala kang believe sa akin. Kanino ko pang sinabi na kahit nakapikit ako, kaya kong patamaan ng bullseye. Akala mo yata nagyayabang ako. Totoo yun. At marami pang bagay ang hindi mo alam na kaya kong gawin. I could be a real-life Superman kung hindi mo na itatanong. Hayan na naman po siya sa kahanginan niya. Pairap nitong tugon. Totoo nga. Hay nako, oo na nga para matigil ka lang. Natawa na lang si Leo at hindi na sumagot. Napansin kasi niya ang itim na kotse sa likuran nila. May nakapagitan namang dalawang sasakyan pa bago ang kanilang sinasakyan. Pero kanina pa niya napapansing sinusundan sila nito. Pwede ba ako magtanong? Kuha niya muli sa atensyon ni Ruby. Ayaw niyang takutin ng babae kaya kakwentuhin niya muna ito. Wala pa rin kasing lead si Primrose tungkol sa gustong pumatay sa mag-amang Morales. Pero malapit na raw ang iniwan niyang team sa katotohanan. That's what she said when he called her the other day. Kung ang itatanong mo sa akin ay kung nag-back out na ba ako, no, may isang salita ako, Leo. Kaya huwag ka mag-alala dahil matutuloy pa rin ang date natin. Well, glad to hear that from you. Pero hindi naman yan ang itatanong ko. Gusto ko lang malaman kung may natatandaan ka ba sa mga nakaraang nangyari sa'yo ng mga unusual. Sandaling natigilan si Ruby. You mean, yung mga pagtatangka sa buhay namin ni Daddy? Yup, may mga naaalala ka ba? Huminga ito ng malalim at tila nag-isip bago siya muling sinagot. Basta ang alam ko lang, ang nangyari sa cafe ay ang pangalawang beses na pagtatangka sa buhay ko. Kay Daddy 3 beses na pero hindi ko alam kung totoong 3 nga lang. You know, ayaw niyong pinag-aalala ko. I also don't know kung may mga death threats ba siyang natatanggap. Pero isang beses na may nangyari sa kanya ay noong galing siya sa isang private meeting. He said it was classified kaya nakadisguise siya at 2 lang ang isinama niyang bodyguards. One was Scorpio and the other one who was hit by the bullet and saved my father was already dead. Hindi ko magets ang pangyayaring yun. It was classified and they disguised also. Yet the enemy knew that it was them. Ang weird. Napatango-tango si Leo. Sandali ring napaisip bago muling nagtanong. Si Scorpio ba ang right hand ng tatay mo? Yeah, he trusted him his life. Kasi nung isang beses din na may mangyari, si Scorpio naman ang sumalo ng bala para kay Daddy. And since then, palagi na niya tong kasama. And how long has he been your father's right hand? I think 6 years na. Why? Huminga muna si Leo ng malalim bago pa simple tiningnan ang kotseng pinaghihinalaan. Nakabuntot pa rin ito sa kaparehong distansya. Hey, bakit mo tinatanong? Do you think si Scorpio ang may pakana nito? Pero bakit naman? Ano namang galit niya kay Daddy? Untag nito sa kanya. Hindi ko rin masasagot ang mga tanong mo. But yeah, I'm suspecting him. Pero gusto kong sa atin lang muna tong dalawa. Gusto ko munang makasiguro sa hinala ko. Ayoko rin namang magkamali at magturo ng inosenteng tao. Malay rin natin, iba nga. Malay natin, may taong sadyang ipinlanta ang mastermind sa mansyon nyo. Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Pero hindi ba sinabi mo na hindi pa nagkakamali ang hinala mo? Yes, pero laging may pero sa dulo. I don't want innocent people to lose their lives due to some lousy mistake. Masyado na silang marami para kainin pang lalo ang konsensya ko. What do you mean? Ruby, yuko! Malakas na sigaw ni Leo bago hinila ang babae payuko nang makitang katapat na nila ang itim na kotse at bahagyang bumukas ang bintana niyon. Hindi siya maaaring magkamali. Dulo ng baril ang nakita niyang nakatutok sa kanila, kaya inapakan niya ang gas bago pa man yun maiputok sa kanila. Sa bintana ng backseat tumama ang bala. Tangin. Oh my God! Oh my God! Ito na naman sila! Sunod-sunod na wika ni Ruby habang nakayuko pa rin. Just get down, okay? Yes, I'm not... Napaigtad ito nang muli silang barilin ang sumusunod sa kanila. Nasa kahabaan sila ng expressway at walang kasinong sasakyan. Shit! You're gonna pay for this! Dinukot ni Leo ang kanyang baril. Saktong nagminor siya ay siya ring bukas ng bintana ng humahabol sa kanila. 2 magkasunod na putok ang pinakawalan niya. Sapul sa ulo ng mga ito ang driver at shooter. Pagkatapos, nagpagewang-gewang ang sasakyan at tumilapon sa gilid ng kalsada.
Napatili si Ruby dahil sa takot. Nakayuko pa rin ito at kitang-kita niya ang panginginig ng buong katawan ng dalaga. Inihinto ni Leo ang sasakyan sa isang tabi at walang sabi-sabing niyakap si Ruby. Shh, it's okay. It's okay. It's safe now. You're safe now. I'm here, B. I'm here. Paulit-ulit niyang bulong habang panay ang hagod sa likuran nito. He could feel her body shaking. At kung pwede nga lang barilin ulit ang mga humahabol sa kanila kanina, ginawa na niya. Malakas itong napaiyak. Walang nagawa si Leo kundi ang aluin ito at sabihin ng paulit-ulit na ligtas na ito. At nang kumalma ito, nabigla siya sa ginawang paghalik ng babae sa pisngi niya. Thanks for saving my life, Leo. I owe you another debt. Namumula ang mukhang wika nito. You don't owe me anything. I did it not because I have to, but because I don't want to see you get hurt. Still, thank you pa rin. Dahil kung wala ka, baka kanina pa ako patay. Hey, don't say that, okay? Hindi ka mamamatay dahil hindi ko hinahayaan. Not in my watch. Not until I'm breathing, okay? Masayong hinaplos ni Leo ang pisngi ng dalaga. Marahan naman itong tumango. For now, hindi muna tayo pupunta sa opisina mo. Hindi rin tayo uuwi sa mansyon. Sabi pa niya. Anong ibig mo sabihin? Magbabakasyon tayo gaya ng nais mo. Talaga? Yes, pero tatawagan ko muna ang iyong ama para ipaalam ang nangyari. Tatawagan ko rin ang kaibigan ko para malinis ang kalat dito. I will also ask your father to publicize this and tell that we're getting near to capture the suspect. Ha? Bakit mo naman gagawin yun kung wala pa tayong need? Simple lang. To cause panic sa panig ng kalaban. Sa ganoong paraan, gagawa siya ng isang mabilisang desisyon. Desisyong hindi na pag-iisipan dahil ang nasa isip niya ay mahuhuli na siya. Pero ang hindi niya alam, siyang mahuhulog sa bitag. Sige, ikaw ang bahala. Tinawagan naman ni Leo ang mga dapat niyang tawagan pati na ang ama ni Ruby, na alalang-alala sa babae, habang patungo sila sa kanilang destinasyon. Kinausap naman ito ng babae na ayos lang ito. At nang tanungin ng ama kung saan sila pupunta, hindi niya yun sinabi. Para na rin sa seguridad ni Ruby. At naintindihan naman yon ng ambassador. Hindi na alam ni Ruby kung ilang oras siya nakatulog. Basta nagising na lamang siya na may tumatapik sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Unang sumalubong sa kanya ay ang asul na mga mata ni Leo. Umayo siya ng upo at tumingin sa unahan nila. May araw pa rin kaya hindi niya napigilang mamangha sa bahay na nasa harapan nila. It was like a log cabin, but bigger and modern. Mas tamang sabihin na mansyon yon na gawa sa malalaki at matitibay na kahoy at bubog na salamin. Where are we, Leo? Safe house. Maikling tugon nito. Safe house? This big? Pag-aari ba ito ng kumpanya ninyo? No. Sino? Ang alam ko, wala naman kaming ganitong property. It's mine. At pagkasabi niyon ay bumaba na ang lalaki at pinagbuksan siya ng pinto. Muling iginala ni Ruby ang mga mata sa paligid. Napangiti siya nang makita ang nunti ang kulay niyon at mga halamang namumukadkad sa bulaklak. Naghatid yon ng mabangong halimuyak na humahalo sa malamig na simoy ng hangin. May natanaw rin siyang manggahan sa gawing silangan, habang kapihan naman sa gawing timog. Pinuno niya ng sariwang hangin ang dibdib bago binalingan si Leo. Is this a farm? Something like that. Let's get inside. Okay. Excited na sumunod si Ruby sa lalaki. Gusto niyang makita kung ano ang nasa loob ng bahay nito. Wow! Bulalas niya nang buksan ni Leo ang main door. Bumungad sa kanila ang napaka-cozy na sala, kung saan may ilang paintings na nakasabit sa dingding. Meron yung mataas na ceiling kaya hindi mainit at sakto lamang ang pagpasok ng liwanag na nanggagaling sa labas. Ang ganda naman ito at ang galing ng pagkakagawa. Hindi mo na kailangan mag-aircon kasi properly ventilated na siya. Kahit sa ilaw, tipid din. Just the rays of sunshine is enough to light the place sa daytime. Humahanga pa rin sabi niya. Dahil sa mga nakikita, sandaling nawala sa isip ni Ruby ang mga naganap kanina. Thanks. Feel at home. At kung gusto mong mapahinga, you can use the room upstairs. Halika, samahan kita. Umakyat silang dalawa sa itaas. Kung hindi siya nagkakamali, may 4 doong silid na sakto lamang sa laki. This will be your room for now, Ruby. Sana okay lang sa'yo. Ni Leo nang buksan ng isang silid. Of course! Ang ganda kaya nito. Well, I'm glad you like it. No, I don't like it. I love it. Napangiti ang lalaki. Sige na, may mga malilinis akong damit dyan sa cabinet. Pwede mo yung isuot.
Damit mo? Yes, lahat ng kwarto dito may mga damit ko, just in case na may maging bisita ako. Pero bago naman lahat at nalabhan na rin. Okay. Salamat ulit, Leo. No worries, basta para sa'yo. Sige na, magpahinga ka na muna. Tawagin na lang kita kapag nakaluto na ako. Sige. Pagkaalis ng lalaki, muling iginala ni Ruby ang mga mata sa paligid. Lahat ng furnitures doon ay gawa sa kahoy. Kahit ang pinto ng banyo ay yari din sa kahoy at bubog na salamin. Ang mas nakakamangha pa ay noong lumabas siya sa may balcony. Hindi niya alam kung gaano kalawak ang lupain yun ni Leo, pero sa nakikita niya, malawak na malawak yun. Such a wonderful place. Ganitong lugar ang gusto kong tirahan. Tahimik, malayo sa polusyon, at duntian ng paligid. Tapos simple lang. May ilang saglit pang nagmasid si Ruby sa paligid bago pumasok sa kwarto at naligo sa banyo. Pagkatapos, nahiga siya sa kamang nababalutan ng bulaklaking bedsheet hanggang sa makatulog siya. Nagising lamang siya sa malakas na patak ng ulan. Napakurap-kurap si Ruby. Pilit na inaalala kung nasaan siya. Medyo may kadiliman na rin kasi pero may nakadim namang ilaw. Hindi niya alam kung sinong nagbukas niyon pero malamang na pumasok roon si Leo para i-check siya. Bahagya siyang napangiti. Thoughtful din talaga at maalaga ang isang yun. Anya nang bigla na lamang kumulog ng malakas. Napatili siya bago muling nagtakik ng kumot. Lord, please, paulanin na lang po ninyo. Huwag lang kulog. Please, please, please. Nanginginig na ang buong katawan ni Ruby. Takot siya sa kulog dahil noong panahong namatay ang kanyang ina, kumukulog at kumikidlat. Nagkatroma siya dahil doon. Ruby, are you okay? Humahangos na pumasok sa kanyang silid si Leo. Naramdaman niya ang paglundo ng kama at ang pagbalot ng matitipunong mga bisig nito sa katawan niya. Hey, I'm here. I'm right here. No one will hurt you, okay? Paulit-ulit nitong bulong habang nakayaka pa rin sa kanya. At kagaya kanina, unti-unti siyang kumalma. With Leo's warm embrace, she felt safe and protected. Para bang ligtas siya sa kahit na anong kapahamakan sa tuwing nasa tabi niya ang lalaki. And yes, that same feeling that bothered her from the day she met him was still there. Ang problema, para bang palaki ng palaki ang nasasakop na parte niyon sa puso niya. Parang hindi na lang siya basta attracted sa lalaki. Hindi na lang siya humahanga rito. There's something more. Rain, rain, go away, come again another day. Napakunot ang noo niya bago bahagyang inilayo ang sarili kay Leo. What are you doing? Singing. Hindi naman pangit ang boses ko, hindi ba? No, pero bakit naman yan ang kinakanta mo, pambata? Para ma-relax ka. What? Hindi naman nakaka-relax? Bakit naman? Kasi hindi naman na ako bata. Hindi ba? Lumabi si Ruby. I'm not a kid, okay? Okay, sinabi mo eh. Pero Rain Rain Go Away pa rin ang kakantahin ko. Bakit nga? Basta. Anong basta? Hindi pwedeng basta. Huminga ito ng malalim. Dahil ayoko natatakot ka. And doing hilarious or stupid things makes your brain busy. Like now. Napakunot ang noo ni Ruby. Nang muli na namang kumidlat ay napatili na naman siya at nagulat. Ay, Diyos ko Lord! Sigaw niya sabay yakap kay Leo. Tinapik-tapik nito ang likod niya. Naiintindihan mo na ba ang sinasabi ko? Tumango siya. You made me forget what was happening around me with your corny hirits. At aminin mo, effective naman, hindi ba? Yeah, kinda. Hindi naman ito sumagot. Nanatili lang itong nakayakap sa kanya habang masuyong hinahaplos ang kanyang likod. Leo? Are you always like this? Like what? Maalaga, thoughtful, protective, sweet. No, just with few people. Walang gatol nitong sagot na ikinangiti niya. And who are those few people? My dad, mom, a very few friends, and you. Me? Bakit naman kabilang ako? Because I like you. Natigilan si Ruby sa pagiging prangka nito. Ngunit dama niya sa kanyang puso ang nag-uumapaw na kasiyahan. Hindi niya alam kung bakit, pero masaya talaga siya. You like me, Leo? Nauutal niyang tanong dito. Yes, I like you from the very beginning, Ruby. Noong una, gusto lang kita kasi mataray ka. Minsan lang kasi ako maka-encounter ng kagaya mo. Except kay Prim. And who's Prim? Tanong niyang biglang nawala ang sayang nadarama sa puso. Para na yung unti-unting pinipiga.
What's happening to me? Normal pa bang ganitong pabago-bagong pakiramdam? Tanong niya sa nalilitong isip. She's my friend, my business partner. So ngayon, hindi na ba parang na-challenge ka lang sa akin? No, that's the reason why I wanna date you. Cause I know something in me feels different. Doon na tuluyang napalayo si Ruby sa lalaki. Anong ibig mong sabihin na iba? Sa halip na sumagot, kinuha ni Leo ang kamay niya at idinikit sa dibdib nito habang hindi siya hinihiwalayan ng tingin. That feels different. I may have my pasts, pero iba pa rin ang dating mo dito sa puso ko. You make me scared even more. You make me feel like I'm nothing without you. Na kapag nawala ka, para bang wala na rin kabuluhan ng buhay ko. Leo? Yes, Ruby. I may be in love with you for the first time I laid my eyes on you. And this kind of feeling gave me sleepless nights. Dahil sa tuwing pipikit ko ang mga mata ko, ikaw ang nakikita ko sa isip ko. At kung sasabihin mo sa akin hindi mo ako gusto, I will still pursue you. Hindi ako susuko hanggat hindi ko na ipapakita sa iyo ang totoong ako. That behind my cocky and joker facade, I could still open my heart and love the person I want to love. Pagtatapat nito, hindi siya kaagad nakasagot. Kahit halata namang kinikilig siya, kailangan pa rin niyang kumalma. It's okay. Hindi ko naman sinabing sagutin mo na ako ngayon. I just want you to know my feelings for you. That I did not come out of the blue. It's real. Ikaw din ang rason kaya tinanggap ko ang trabahong to. The moment I saw your picture, hindi na ako nagdalawang isip pa na pagbigyan ng daddy mo. Huminga siya ng malalim. I may also like you, Leo. Lakas loob na sabi ni Ruby, nakita niyang ikanangiti nito. But I still want to assess my feelings. Ayoko rin naman pabigla-bigla lalo na sa mga nangyayari sa akin ngayon. Well, malapit na rin tayo sa katotohanan. Don't worry, mahuhuli rin natin ang kalaban. Sa ngayon, ito muna ang kaso ng daddy mo ang harapin natin. Kapag okay na ang lahat, I'll pursue you, Ruby. Iniangat nito ang isang kamay at inayos ang nagulo niyang buhok. Pagkatapos, lumapit ito sa kanya at ginawaran ng magaang halik ang noo niya. Napangiti si Ruby sa paghihimagi noon ni Leo. Kahit sabi nito ay lumaki ito sa Amerika, iba pa rin talaga ang ugali ng lalaki. Baliktad sa ipinakikita nito. Gusto mo bang kumain na? Tanong nito maya-maya. Pwede bang dito muna tayo? Sure. Gusto mo bang matulog? Pwede naman natin initin na lang ang pagkain mamaya. Anyway, it's just 7 o'clock. Okay, 1 hour lang. Ngumiti ito. Sige. Inalalayan siya ni Leo na makahiga. Pagkatapos ay tinabihan siya nito at iniuna ng isa nitong braso sa kanya. And it feels like home to be in his arms. Dama niya ang kapanatagan ng loob at isip na minsan ay hindi nangyari dahil na rin sa mga banta sa buhay nilang mag-ama. Leo? What is it now? Natawa siya. I just wanted to know, natatakot ka rin ba? Yes, I'm always scared. And what scares you the most? To lose everyone I love, and that includes you. Unti-unting sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Ruby bago muling ipinikit ang mga mata. Sapat na ang sagot nito para hindi siya magduda sa nararamdaman nito para sa kanya. She just hoped that everything will be as peaceful as they were at that moment. Sana, bulong niya sa isip. May 5 araw ding nanatili sina Leo sa kanyang farm bago nila naisipang bumalik sa lungsod. Nakatanggap din kasi siya ng tawag kay Primrose. Gusto raw siya nitong makausap ng personal. Kaya sa halip na sa mansyon ng mga Morales sila tumuloy, sa opisina ng asero sila dumiretso. What is this place? Tanong sa kanya ni Ruby. Magkahawak ang mga kamay nilang pumasok sa elevator. This is where I work. Tumahimik na ito sa kanyang tabi hanggang sa makarating sila sa opisina ni Primrose. Nang makita sila nito, hindi nito naiwasang hantarang itaas ang isang kilay. I didn't know na kasama mo si Miss Morales, Leo. Sabi ni Rose. Hindi ko siya pwedeng iwanan. You know the truth is getting worse. Well, okay lang din naman. Kailangan ko rin naman siya ngayon. By the way, I'm Primrose Samonte. Pakilala nito kay Ruby bago inilahad ang kamay. It's nice meeting you. Ani Ruby bago tanggapin ang kamay ng kanyang kaibigan. Sit down para maumpisahan na natin to. Sumunod naman silang dalawa sa sinabi ni Rose. So, sino ang mastermind? Walang ligoy na tanong ni Leo dito. Your assumption is right. It's Scorpio. What? Gulat na wika ni Ruby. Yes, hindi mo ba siya natatandaan? Napakunot ang noo ni Leo sa tanong na yun ni Primrose. What do you mean, Prim?
Because apparently, kababata ni Miss Morales si Carpio. And he is not Francis Carpio dahil ang totoong pangalan niya ay Carlos Salcedo. Sagot nito. Carlos Salcedo? Ani Ruby. Yes, natatandaan mo na ba siya? Sandaling nag-isip si Ruby. Yeah, pero hindi ganoon kalinaw. Mga bata pa lang kasi kami nung mawala siya. Sa pagkakaalam ko, kaibigan ni Daddy ang tatay niya. Ipinahanap pa siya noon ni Daddy, pero parang bula na lang siyang naglaho. Tama ka. Matalik na magkaibigan sina Ambassador Morales at Mr. Armando Salcedo na na-convict dahil sa illegal na droga. Si Armando ang tinaguriang most wanted drug lord in the country. Hindi kasi siya basta mahuli dahil makapangyarihan at marunong gumamit ng pera. In short, binibili ang batas. Paliwanag ni Primrose. So ibig mo sabihin, naghihiganti si Francis aka itong Carlos o Carpio na ito kina Ambassador Morales dahil sa kanyang ama na nakakulong pa rin hanggang ngayon? Ano bang kinalaman ng mga Morales dito? Tanong ni Leo. That's where I'm heading. Si Ambassador lang naman ng secret witness nila noon. Ipinain niya ang kanyang sarili para makakuha ng ebidensya at para na rin makatulong sa investigasyon. Hindi niya kasi gustong ginagawa ng kaibigan at ang nagiging epekto nito sa lipunan. Many lives including children were at risk. At dahil may malasakit din si Ambassador Morales kay Armando at pamilya nito, kaya niya ginawa ang bagay na yon. He wanted to protect Armando and his family from himself. Pero mukhang hindi yun ang naging tingin ng anak nitong si Carpio. So, it's a personal vendetta. Naghihiganti siya, ganun ba? Tumango si Primrose. Oo, he planned everything. Isang stage play ang nangyaring pagsagip niya noon kay Ambassador Morales para makuha niya ang loob ng matanda. Maraming tauhan si Carpio, mga loyalista ng kanyang ama. Ang mga ito ang katukatulong niya sa mga plano hanggang ngayon. Kahit ang dalawang lalaking nahuli mo noon na namaril sa coffee shop ay dati ring tauhan ni Armando. Pati ang mga humabol sa inyo nitong nakaraan ay tauhan din nila. He still has resources and money, kaya nagawa niya lahat ng to. Mabilis din siyang kumilos. Yun nga lang, hindi siya uubra sa galing natin. Mahabang paliwanag ni Rose. Alam na ba to ni Ambassador Morales? Yes. Nung una hindi ko muna idinitalye. Nanigurado muna akong walang nakakarinig sa kanya. Ayoko rin namang manganib ang buhay niya, lalo pat nasa malayo siya. But he will be back next week para mahuli si Carpio. Sinabi ko rin sa kanya na sabihing may nahuli tayong eyewitness. Hindi ba delikado? Singit ni Ruby. But we couldn't risk any more lives. Pumayag naman si Ambassador kaya inaayos na niya mga papeles nila pa uwi. May pinadala na rin akong agents na sikretong magbabantay dun sa daddy mo. Bumiyahin na sila kanina. Anytime may... Natigil sa pagsasalita si Primrose nang biglang tumunog ang cellphone ni Ruby. Agad nitong tiningnan yon at napakunot ang noo nang makita kung sino ang tumatawag. Who is it? Tanong ni Leo sa katabi. It's Carpio. Nagkatinginan sina Leo at Primrose at nang makita niyang akmang sasagutin yun ni Ruby, madali niya itong pinigilan. Wait, I think it's a trap. Tumingin si Leo sa kaibigan. Tumango naman ito. Give me your phone. Anya ng balingan si Ruby. Ibinigay naman ito yun sa kanya. What are you going to do, Leo? I'll just check on something. Leo scrolled Ruby's phone. Bawat apay hinalukay niya ang laman, pati na ang setting niyon. Kahit ang mismong bisikal nitong anyo ay tiningnan din niya. Napangisi siya nang makita ang hinahanap. Bingo! What is it? Tanong agad ni Ruby sa kanya. Ipinakita niya rito ang nakita. This is a location tracker. Kaya pala madali ka lang masundan dahil may nakapain si Carpio na ganito sa cellphone mo. How about a listening bug? Singit naman ni Primrose. No, wala. Maayos rin ang casing kaya sigurado akong kahit sa loob nito ay wala. So what now? Tanong sa kanya ni Ruby. You're going to call him again. I-loudspeaker mo para kami mismong magdidikta sa gagawin mo. Tumango si Ruby. Binalingan naman ni Leo si Rose. Tumayo ito, kumuha ng ballpen at papel sa lamesa nito bago bumalik sa kinaroroonan nila. Ready? Tanong niya sa dalawang babae. Tumango ang mga ito. Huminga muna ng malalim si Ruby bago denial ang numero ni Carpio. Madali naman yung sinagot ng lalaki. Miss Morales? Yes, may problema ba? May nangyari ba kay Dad? Bakit tumatawag ka? Sunod-sunod na tanong nito habang isinusulat ni Leo sa papel ang bawat gagawin nito. I'm so sorry. Why? What happened, Carpio? I couldn't protect him. He's in the hospital right now. What? How? May mga tumambang sa amin kanina habang pauwi na kami. And
Narinig nilang tatlo ang paghikbi nito. Nakikita ni Leo ang pagpapanik sa mukha ni Ruby, pero mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. He's alright, right? Matagal na katahimikan ng kanilang narinig bago muling nagsalita si Carpio. He's in a coma. No, sabihin mo sa akin hindi totoo yan, Carpio. Umiiyak ng wika ni Ruby. Agad naman itong inabutan ng tissue ni Primrose habang hindi binibitiwan ni Leo ang kamay ng dalaga. I'm sorry, pero ang mas mabuti pa siguro puntahan mo na lang siya dito. Alright, I'll be there. Thank you, Carpio. You don't need to. It's my job to protect your father. Still, thank you. Nang maibaba ni Ruby ang cellphone nito ay agad niya itong niyakap. Sa balikat niya ito nagpatuloy sa pag-iyak hanggang sa muli itong kumalma. Here, I was hoping that he was just setting a trap, but apparently it's true. Hindi umabot ang mga pinadala kong agents. Mabilis kumilos at magdesisyon si Carpio. Alam niyang malapit na silang mabuko. Ani Primrose nang ipakita sa kanila ang cellphone nito. Naroon nga ang breaking news patungkol sa nangyari sa Riyadh. Ang sabi, iniimbestigahan pa raw yun, pero malakas ang hinala ng otoridad na car malfunction yun. Muling napaiyak si Ruby. Anong gagawin ko ngayon? Shh! We're going there, okay? Don't worry, I know he's a fighter. Your father will get through this. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat, Leo. This could be a trap para mawala na ng tuluyan ng mag-ama. Sabi ni Rose. Alright, let's plan everything. May private plane naman kayo, hindi ba? Ani Leo sa dalagang luhaan. Kahit kanina pa siya nagagalit, hindi niya magawang sumabog dahil ayaw niyang makadagdag sa iniisip nito. Yeah. Let's use that, Prim. Kailangan ko kahit 2 tauhan natin. Baling ni Leo sa kaibigan. Sige, ako na bahala sa lahat. May 2 na tayong agents na papunta ron. In-inform ko na sila na umantabi sa instructions ko. Mas marami kayo, mas maganda. Ngayon na rin ba kayo aalis? No, marami pang kailangan dokumento kaya sa susunod na araw pa siguro. Right. Makakapagplano pa tayo. Binalingan ni Leo si Ruby. Can you call someone you know from the embassy? Kailangan nating mapadali ang visa natin. Okay, ako nang bahalang tumawag sa mga connection ni Daddy. I'm sure even the President would agree to give us a special clearance. Yun kasi ang bilin sa akin ni Daddy kapag may mga ganitong klase ng emergency. Good. Prim, may mga connection ba tayo sa Riyadh? Can you try confirming this news? No worries, yan talagang gagawin ko. Okay, let's work now. Tumango naman ang 2 babae. Pagkatapos ng ilang phone call sa kung kani-kanino, nag-umpisa na silang magplano. Masusiring itinuro ni Leo kay Ruby ang mga dapat na tandaan kung sakasakali mang magkaroon ng emergency. Pagsapit ng araw ng kanilang pag-alis, binilinan pa ni Leo si Primrose. Sinabi niya ritong tawagan agad siya kung may balita na sa totoong kalagayan ni Ambassador Morales. Si Carpio lang kasi ang nag-update sa kanila at hindi sila naniniwalang totoo lahat ng sinasabi nito. Sakay ng private plane ng mga Morales ay lumipad sila patungong Riyadh. But as always, hindi nawawala ang masamang pakiramdam ni Leo kahit siya mismo ang nag-inspeksyon sa eroplano. Hindi lang niya yun ipinahahalata kay Ruby dahil bukod sa 2 nilang kasama mula sa agency, may 4 ding crew at 2 piloto, kaya naka-alerto pa rin si Leo. Are you okay? Tanong niya kay Ruby. Magkatapat lang ang kinauupuan nila at kanina pa itong walang kibo habang nakatingin sa labas ng bintana. Tumingin ito sa kanya at kahit hindi ito magsalita, nakikita niya sa mukha nito ang takot at matinding pag-aalala. Tumayo si Leo at nilapitan ito. He held her hand so tight, then kissed her on her temple. Everything will be fine, Ruby. I promise. Bulong niya rito. Pero hindi mo naman maiaalis sa akin na mag-alala. Paano kung hindi na natin siya maabutan? Naluluhang tugon nito. Agad niya itong kinabig at niyakap. Shh! Aabutan natin siya. Magiging ligtas siya, okay? Sana nga, Leo. Sana nga. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyaring masama kay Daddy. Walang mangyayaring masama sa kanya, okay? Pinakawalan niya ito. Hinawakan sa magkabilang pisngi at pinakatitigan sa mga mata. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko, Ruby? Yes. That's it. Ganyan dapat. Avoid thinking bad things dahil nakakasira ng good vibes yan. At para maaliw ka, gusto mo bang katahan ulit kita? At ano naman ang kakantahin mo? Bahay Kubo. Sa ulado ko na siya ngayon. At proud ka pa talaga, ha? Of course. Dati kaya halos magbuhol-buhol ang dila ko. Ang sakit nun, ha? Natawa ito.
You and your corny hirits. Well, at least tumatawa ka na. Oo na, pero ayokong kumanta ka. You being here is enough for me to forget a lot of things. Meaning? Meaning, you make my life a bit lighter, Leo. You make me laugh even in hard times. Napangiti siya. At kung tatanggapin mo na ako bilang nobyo mo, mas marami pa akong magagawa para sa'yo. Sandali itong nag-isip. Alright, pero Lilo pa rin tayo. Parang low-key couple, ganun? Nangingisdap ang mga matang tanong ni Leo. Hindi niya kasi may paliwanag ang sayang nadarama sa sinabing yun ni Ruby. She just blurted those words out na para bang wala lang, pero iba pa rin ang impact sa kanya. Hindi lang talaga halata kasi expected na niyang sasagutin siya ng dalaga. Parang ganun na nga. Sasagot pa sana si Leo nang maramdaman niyang nag-vibrate ang cellphone niya. Kinuha agad niya yon. Napangiti siya sa nabasa. What is it? Tanong ni Ruby sa kanya. Tumingin muna siya sa paligid nila bago bumulong dito. He's safe. What? Shh. Just pretend that it's a bad news. Pigil agad niya rito. Napansin kasi niya sa siwang ng pinto malapit sa cockpit ang ginagawa ng isang lalaking crew. May inilagay itong kung ano sa microwave. Tiningnan ni Leo si Ruby. Stay here and don't move, okay? Okay. Naguguluhang sagot nito. Naglakad si Leo patungo sa kinaroroonan ng crew. Pero bago pa siya makarating doon, nakita na niya ang pagliyab ng microwave. God! Ruby, watch out! Dinamba ni Leo ang babae kasunod ng malakas na pagsabog. Madaling nanlabo ang kanyang paningin. May ilang segundo yata siyang nawala ng malay bago muling nagising. Para siyang nabibingi sa lakas ng ugong sa loob ng tenga niya. Malakas niyang ipinilig ang ulo. He saw blood dripping on his forehead. Shit! Agad niyang tiningnan ang kinaroroonan ni Ruby. Nakita niyang wala rin itong malay pati na ang dalawa pa niyang tauhan. He heard a loud beeping sound. Alarm yun na nagsasabing may masamang nangyari sa eroplano. Napansin rin niyang unti-unti na silang bumubulusok pa ibaba at pinapasok na ng hangin ang loob dahil sa naging butas niyon mula sa pagsabog kanina ng microwave. The captain was continuously announcing their situation to the tower. Nasa airspace pa rin sila ng Pilipinas, ngunit hindi naman niya alam kung saan sila babagsak. Madaling tumayo si Leo nang umalog ang eroplano. Tinapik niya ang dalawang kasama na agad namang nagising. Get your parachutes! Quick! Pagsabi niyon ay nilapitan ni Leo ang dalaga. Ruby! Ruby! Ruby, wake up! Unti-unti namang bumukas sa mga mata nito. Hey, it's okay. It's okay. We're fine. Look at me, Ruby. What happened? Oh my God! Nanlaki ang mga mata nito nang makitang nagliliyab na ang gali o ang kusina ng eroplano malapit sa cockpit. Sunog? Nasusunog ang eroplano, Leo. Babagsak tayo. I know, Ruby. I know. Now I want you to stay focused and just trust everything I say. Understood? Tumingin ito sa kanya para lang muling matakot. You're bleeding, Leo. I'm fine. It's just a scratch. Don't worry. Just focus on me, okay? Okay. Here, put your parachute on. Bilisan mo. Wala na tayong oras. Utos niya rito pagkakuha sa parachute ng babae na nasa ilalim ng upuan nito. Madali naman itong sumunod bago niya muling binalingan ang dalawang tauhan. Eric, Marco, check the crew and the pilots. Kung hindi kayo makakatawid ng gali, then let them know that we're going to jump. Mukha ring nakatakas ng may gawa nito. Saka na lang natin siya hahanapin. Ang mahalaga, makalabas tayong lahat bago tayo bumagsak. Stay safe, okay? Yes, sir. Sabay na sagot ng dalawa at mabilis na kumilos. Muling binalingan ni Leo si Ruby. Alright, listen to me carefully, baby. I trained you for this kaya alam mo na ang gagawin mo. Stay focused and don't be afraid, okay? Here, put this on. Diyan mo ako makukontak. May pagmamadaling ipinalsak niya sa tenga nito ang earpiece at binuhay yon. You hear me now? Yes, naririnig kita. Okay, stand up, Ruby. Kagyat naman itong sumunod sa kanya patungo sa may emergency exit nang biglang umuga muli ang eroplano. Oh my God! Oh my God! Are we gonna crash? No, baby. You're safe. You're safe. Hear me. Focus, okay? Malakas niyang wika bago hinawakan ang handle ng emergency exit at tumingin dito. Hinagod ang parachute nito kung maayos na maayos ang pagkakasuot. Remember, stay focused, Ruby. You can do it. Now, if I say jump, you jump. Understood? Okay. Huminga ito ng malalim. Now, hold tight to something. Muli lang itong sumunod.
Binuksan naman ni Leo ang exit. Come here! Malakas niyang wika dahil na rin sa malakas na hanging tumatama sa mga mukha nila. Umiling ito. I can't. I'm scared, Leo. I know, but you have to trust me. Come on, give me your hand while we still have time. You want to see your dad, right? You want to save him? Tinanggap nito ang kamay niya. Nanginginig yun. Nanlalamig din. Kahit naman si Leo ay takot na takot din sa mga sandaling yon. Ayaw niya lang ipahalata sa babae. Alright, Ruby. Inhale. Exhale. Again, she obediently followed. Pagkatapos, tumingin to sa kanya. Are we going to die here? Maluhaluhang tanong nito. No, I won't allow that to happen. We're going to get married and have kids. Is that okay with you? Napangiti ito ng pilit. Dito pa talaga sa gitna ng panganib mo naisip na mag-propose? Well, at least hindi ako kumakanta. Oo na. Good. Now focus. Bibilang ako ng 3. Okay. 1, 2, 3. Jump, Ruby! Tumalima naman ang dalaga at sumigaw ng napakalakas na may kasamang takot habang tumatalon. Siya naman ay hinagip ang kanyang parachute para sundan to. Leo, help! Nasaan na ang rig? Tanong nito na naririnig niya sa earpiece. Ang tinutukoy nito ay ang hinihila para bumukas ang parachute. It's on your shoulder, Ruby. Pull it, hurry! But it's not working. Shit! Nagpanik na rin siya. Wala nang oras si Leo. Tumalon siya, una ang ulo, pinagdikit ng mabuti ang paa habang ang kanyang mga kamay ay nasa magkabila niyang tagiliran. Hinanap niya ang kinaroroonan ni Ruby. Mabuti na lang at araw sila umalis kaya madali niya itong nakita. She was just few hundred meters away from him. Leo! Leo, tulong! Patuloy na sigaw ni Ruby. I'm right behind you. Don't worry. Mas naging determinado si Leo sa pagsagip kay Ruby sa ere. Kung pwede nga lang maging ibon at magkapakpak, ginawa na niya. Where are you, Leo? Here. Ibinukas niya ang mga palad at mabilis na hinagip sa ere si Ruby. I got you. I got you. Napaiyak naman ito matapos niyang mabuksan ang rig ng suot niyang parachute. Mahigpit itong nakayakap at nakakapit sa binata. Oh God, you're here. Thanks, Leo. Thank you. Akala ko ito ng katapusan ko. Just hold on me tight, okay? Pero pwede mo rin naman akong i-kiss kasi kanina pa ako mamamatay na sa kaba. You and your antics. Hinampas siya nito sa dibdib. Pero aminin mo, magaling talaga ako. Oo na. Kaya i-kiss mo na ako para naman magkalakas ako. Lumabi si Ruby bago ito tiningnan. Pagkatapos, mabilis niyang inilapat ang mga labi sa mga labi nito. That quick? Bakit? Ano pa bang halikang gusto mo? French kiss. What? Manigas ka. Nasa ere kaya tayo at malamang mamamatay na rin. Kaya nga, nasa ere tayo kaya kailangan ko ng hangin mula sa'yo. At huwag ka mag-alala, hindi tayo mamamatay hanggat kasama mo ako. Ayoko. Ayaw mo? Okay, ako na lang. At walang seremonyang inangkin ni Leo ang mga labi niya sa paraang gusto nito. Para namang ginapangan ng milyon-milyong voltahe ng kuryente ang buong katawan ni Ruby. Gusto sana niyang tumutol pero hindi naman niya makayang diktahan ang sariling katawan. Kaya sa huli, nagpaubaya na lang siya sa binata hanggang sa marinig nila ang malakas na pagsabog sa lupa. Kagad silang naghiwalay at napatingin doon. I wish they were all safe, Leo. Basag niya sa kanilang katahimikan. They are. Look. Itinuro ng binata ang mga kasamahan nila na nakaparachute din. Thanks God. At mahigpit siyang yumakap sa kasintahan hanggang sa makalapag sila sa isang malawak na palayan. What are we going to do now, Leo? Tanong niya sa lalaki. We're going to look for a safe place. Hindi tayo pwedeng magtagal dito dahil baka may mga tauhang nakakalat si Carpio. I don't know why he's so desperate to kill me and my father. Kung tutuusin, wala naman kaming kasalanan sa kanila. Ang ama niya ang nagdala ng gulo sa pamilya nila. Hindi ba dapat yun ang sisihin niya? Sabihin na natin may kasalanan din si Daddy dahil sa pagsusuplong niya sa kanyang kaibigan. Pero nagawa lang naman niya yun dahil may malasakit siya sa pamilya ng mga yun at sa mga biktima. He just did what he thought was right. I know you're frustrated, pero pauwi na rin ang daddy mo. Ilang araw lang hihintayin natin. Yun ang sinabi ni Pim sa text niya. Nakita na siya ng contacts namin sa Riyadh. Hindi naman talaga totoo na koma ang daddy mo. He was just playing with Carpio. Napangiti si Ruby. We'll serve him right. Masama ang budhi niya. But anyway, thanks to you and Prim. Kung hindi dahil sa inyo, hindi matatapos ang lahat ng to.
Ano nga palang gagawin ni Daddy? Paano siya makakauwi? Baka mag-alala siya once na malaman niya ang nangyari sa atin. Doon na nila huhulihin si Carpio. Nakabantay na naman ngayon sa kanyang agents namin. At huwag mong maliitin ang kakayahan ng daddy mo dahil isa siyang ambassador. Marami siyang connection kaya magagawa niyang umuwi sa Pilipinas. Sa ngayon, tatawagan ko muna si Prim para masundo tayo rito. Sasabihin ko rin sa kanya na huwag na munang bagitin sa ambassador ang nangyari sa'yo. Come on. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tinanggap naman niya yon. Alright, pero teka, ganito ka ba talaga? Anong ganito talaga? Na parang si Superman? So, inaamin mo na talagang magaling ako? Oo nga. So, paano nga? Bakit? I'm sure hindi naman talaga ganyan kagagaling ang iba sa inyo, hindi ba? Tumigil ito at tumingin sa kanya. Well, to answer you honestly, I was part of the America's most elite trained to fight anywhere anytime soldiers. Expert din kami sa skydiving. Napakunot ang noon ni Ruby. Kaya pala kahit nasa ere, nagawa mo akong iligtas. And what do you mean about your job? Elite ka mo? Yeah, that's the US Navy SEAL. Me and Prim were part of it before, until we decided to resign. Is that real? Yes. Bakit? Alien ba ako sa paningin mo? May sungay ba ako? Buntot? Umayos ka nga. Sa TV ko lang kasi madalas napapanood ang mga kagaya mo. Akala ko hindi sila nag-exist. We are. So keep it a secret. Why? Hindi ba resign ka na? Oo nga. Ayaw ko lang pagkaguluhan ng mga tao, lalo na ng mga kababaihan. You know, I am Superman. Katakot-takot na irap ang itinugon niya rito, na siya namang ikinatawan ni Leo ng malakas. Wala sa loob siyang tumingkayad at hinalikan ang binata sa gilid ng mga labi. Napatigil si Leo at napakurap. Yan lang palang gamot para matigil ang kadaldalan mo. Now I know. At mapanuksong umiti rito si Ruby. At dahil sa kapilihan mo, ito ang sukli ko. Ito naman ang umangkin sa mga labi niya. Kagaya kanina noong nasa ere sila, nagpaubaya lang siya. Hindi naman kasi may kakailang magaling humalik si Leo. Bukod doon, gustong-gusto niyang dinadama ang malakas na kabog ng dibdib nito. Alam niya, sa kanya lang ganoon ang lalaki. I love you, Miss Taray. Wika nito nang pakawala ng kanyang mga labi. And I love you too, my Superman. Muli nitong dinampian ng mabilis na halik ang kanyang mga labi. Sa simbahan na kaya tayo tumuloy? Parang ayoko nang magkahiwalay pa tayo eh. Si Ruby naman ang natawan ng malakas. Ewan ko sa'yo, nasa panganib na nga tayo at muntik nang mamatay. Puro kakornihan pa ang alam mo. Tara na at baka mamaya niyan may dumating na naman ditong kalaban. Sus, para namang hindi mo alam kung sino ang kasama mo. At yan na naman po siya, mahangin na naman. Iiling-iling niyang wika bago ito hinila paalis sa gitna ng palayan. Babayaran na lang nila ang mga nasirang pananim doon. Kasi halos anihin na rin ang mga yon. Nang makahanap sila ni Leo ng masisilungan, agad nitong tinawagan si Primrose para magpasundo roon. Sa may bandang Aurora pala sila napadpad. Ang chopper mismo ng pamilya ni Ruby ang ginamit para sunduin sila at para mas mabilis din ang biyahe. Pagdating nila sa Maynila, balita na agad ang naganap na pagsabog ng kanilang eroplano. Hindi naman agad nila ipinaalam na buhay sila dahil wala pa ring balita mula sa Riyadh. Leo didn't want to risk their lives again. 4 na araw ang pinaghintay nila hanggang sa dumating ang ama ni Ruby sa bansa kasama ang kriminal na si Carpio. Ipinadala na agad ito sa kulungan para sa agarang paglilitis sa mga kasong isinamparito ni Ambassador Morales. Nang tuluyang magkaharap ang mag-ama ni Ruby, hindi nila maiwasang maiyak. Oh God, I thought I'd lost you forever. Wika ng Ambassador habang yakap-yakap si Ruby ng mahigpit. Ako rin po. Akala ko totoong nakoma ka, Dad. It was just part of my plan. Sorry kung pinag-alala kita, anak. Noong nalaman ko rin na pinasabog ng sinasakay niyong eroplano, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Buti na lang at tinawagan ako ng kaibigan ni Leo at sinabing ligtas kayo. Pero hayaan mo, mula ngayon hindi na ito mangyayari. I'm resigning. I'll ask the President to sign my resignation. Mas kailangan mo ako, anak. But Dad, you love helping people. Na magagawa ko pa rin naman kahit narito ako. I'll use your company to help those who are in need. Napangiti si Ruby. Sa inyo talaga ako nagmana. Kanino pa ba? Nagkatawanan silang dalawa bago nito binalingan si Leo na tahimik lang sa kanyang tabi. Mr. Walker, thank you for everything. Sa dami ng ginawa mo para sa amin ng anak ko, hindi ko na alam kung paano ko pa may babalik ang lahat ng yun.
Well, simple lang naman sir. Let me marry Ruby and I'll assure you, magiging ligtas siya sa piling ko habang buhay. Sandaling natigilan ng kanyang ama. Agad naman niyang hinampas sa braso si Leo. Ikaw talaga ang hilig mo manggulat. Ayoko na kasing patagalin pa ang lahat. Maigi na tong totoo ako habang may lakas pa ako ng loob na magsabi sa daddy mo. Muli nitong hinarap ang kanyang ama. Sir, hindi ho kayo magsisising ipaubaya sa akin ng anak ninyo. I will love her with all my heart. Higit pa sa pagmamahal ninyo sa kanya. I will cherish her and make her happy every day. Siya lang ho ang babaeng inibig ko ng ganito. Kaya kung tututol kayo, mapipilitan ho akong itanan siya. At bakit mo naman sinasabi na itatanan mo siya? Hindi ba dapat sekreto yon? Ganun no talaga ako sir. Kasi kahit sabihin ko sa inyo, once na naitanan ko na siya, hindi nyo na kami makikita. Yan naman ang hindi ko hahayaang mangyari. Tugon ng kanyang ama sabay baling sa kanya. Do you love this man, Ruby, anak? Yes, Dad. With all my heart. Then, walang rason para tumutol ako. Basta, wag na wag mo lang sasaktan ng anak ko, Leo. Anito. Never, Mr. Morales. I love her so much. No, it's Dad. Call me Dad from now on. Napangiti ng malapad si Leo sa narinig bago niyakap si Ruby at hinagkan sa noo. Pagkatapos ng tagpong yon, agad siyang ipinakilala ni Leo sa mga magulang nito. And after almost 2 months, they exchanged vows privately. Pamilya at mga piling kaibigan lamang ang naroon. Halos hindi pa nga umabot sa 30 ang mga bisita nila. Makalipas lang din ang 2 taon ay biniyayaan sila ng kambal na supling, parehong lalaki. They became their source of laughter and abundant happiness. Halos 3 taon lang din ang nakalipas nang mahatulan si Carpio ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Nahuli din ang lahat ng tauhan nito, maging ang lalaking nagpasabog ng microwave sa eroplano. Kaya ngayon ay tuluyan ng napanatag ang kanilang kalooban. Minsan nagsisimula ang pag-ibig sa gulo, sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan, sa banggaan ng 2 taong magkaibang-magkaiba. Ngunit sa bawat pagtatalo, may unti-unting pag-unlad. Sa bawat panganib, may lalim ng pagkakakilala. At kapag dumating ang pagsubok, doon mapapatunayan na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang basta nararamdaman. Ito'y pinaninindigan. Dahil kahit gaano kagulo ang simula, kapag totoo ang puso, lagit laging hahantong sa magandang wakas. Sapagkat sa dulo ng lahat, ang pag-ibig na pinagdaanan ng unos, siya rin ang pag-ibig na karapat-dapat ipaglaban. And yes, it was all worth it. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.